Sa kanyang magkasunod na talumpati sa ASEAN-US Summit at East Asia Summit, mariing tinuligsa ni Pangulong Bongbong Marcos ang tangkang pagdeklara ng China sa Baho de Masinloc bilang kanilang nature reserve. Mula sa Kuala Lumpur, Malaysia, nakatutok live si Mariz Umali. Mariz. Vicky, sa pagharap nga ni Pangulong Bongbong Marcos sa iba't ibang mga pagpupulong dito sa 47th ASEAN and related summits, ipinarating ng Pangulo sa iba't ibang mga world leader ang masidhing pagtutol ng Pilipinas sa binabalak ng ibang bansa para sa Baho de Masinloc na idiniin niyang nasa jurisdiksyon ng Pilipinas. Sa harap ng world leaders kabilang si US President Donald Trump, mariing tinuligsa ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagtatangka na ideklara ang Baho de Masinloc o Scarborough Shoal bilang nature reserve. Sa kanyang intervention speech sa ASEAN-US Summit kahapon, iginiit ng Pangulo na labag yan sa soberanya ng Pilipinas, pati sa traditional fishing rights ng mga Pilipinong mangingisda na kinikilala ng UNCLOS at ng 2016 Arbitral Award. Matatanda ang nung isang buwan, inaprubahan ng State Council ng China ang pagbuo ng tinatawag nitong Huangyan Island National Nature Reserve sa Baho de Masinloc. Ang pagkondena sa planong yan inulit muli ng Pangulo sa kanyang intervention speech sa 20th East Asia Summit kanina kung saan kabilang ang China. Muli niyang idiniin ang matinding pagprotesta ng Pilipinas sa pinaplanong National Nature Reserve ng kapitbahay nito sa Hilaga. Sinabi niyang ang Baho de Masinloc ay matagal ng mahalagang bahagi ng Pilipinas at ang Pilipinas ang may soberanya at jurisdiksyon dito. Ang Pilipinas din ang merong eksklusibong otoridad para magtatag ng environmental protection areas sa teritoryo nito at karagatang saklaw nito. Nasa pulong si Chinese Premier Li Qiang pero hindi pa malinaw kung anong reaksyon ng China sa mga sinabi ng Pangulo. Sa kanya namang opening speech, sinabi ni ASEAN Chairman at Malaysian Prime Minister Anwar bin Ibrahim na ang anumang issue sa South China Sea nais daw nilang maresolba sa loob din ng ASEAN. We want it to be resolved within ASEAN and ASEAN with our partners in the region. Because the moment is seen to be imposed and dictated by outside forces, things becomes more problematic and tense. As far as we're concerned, things are still under control. Matatanda ang nauna nang ipinahayag ng isang Chinese minister noong 2022 na dapat daw ay pigilan ng ASEAN ang lahat ng external interference sa South China Sea Code of Conduct. Sa kabila naman ng mga tila patinding insidente ng panghahara sa West Philippine Sea, sinabi ng Pangulo na mananatiling matatag, kalmado at determinado ang Pilipinas sa pagpapatupad ng Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea at sa pagtatapos ng isang makabuluhan at epektibong Code of Conduct na naaayon sa international na batas. Sa photo opportunity ng mga ASEAN leaders sa ASEAN-Japan Summit, kapansin-pansing wala ang Pangulo. Wala po ang Pangulo sa photo ops, pero umatin po siya sa summit. Nagkataon lang po nung sila ay nagkaroon ng photo ops, ang Pangulo ay nasa extended bilateral meeting pa with UN. Vicky, alas 6 ngayong gabi ang bilateral meeting ni Pangulong Bongbong Marcos sa Vietnam na sinundan naman ng kanyang pagdalo sa 15th ASEAN United Nations Summit. At bukas, Vicky, ay magtatapos na ang 47th ASEAN and related summits sa pamamagitan ng isang closing ceremony na susundan din ng handover of the ASEAN chairmanship sa bansang Pilipinas. At yan ang pinaksariang balita mula pa rin dito sa Kuala Lumpur, Malaysia. Balik sa iyo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, Mariz Umali.